Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ang buhay po ay parang biyahe. Minsan mabagal, minsan madulas, pero tuloy lang ang paglalakbay. At ngayong umaga nga po dito sa Dear Dimples, kikilalanin natin ang letter sender na isang PWD rider na patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. Dear Dimples, ako po si Joseph David Daitol. 26 years old, isang food delivery rider at PWD mula sa West Rembo, Taguig City. Ang nagbibigay po sa akin ng lakas ng loob para patuloy na lumaban sa buhay ay ang asawa ko at anak. Nais ko pong patunayan sa lahat na kahit may kapansanan ako, patuloy akong nagsusumikap para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko sa marangal na paraan. Nagpapasalamat, Joseph. At ngayong umaga nga po, mga kapatid, napakaswerte natin. Makakasama natin si Kuya Joseph, isa pong PWD food delivery rider para ibahagi ang kanyang kwento ng tapang at determinasyon para sa kanyang pamilya. Welcome sa Good Morning Kapatid, Kapatid Joseph! Hello po. Good morning po, kapatid. Oo, kapatid. Sino ang mga nanonood sa iyo ngayon? Iyong pamilya ba? Gising na ba sila? Opo, sinabihan ko na po sila. Panoorin po nila ako dito. Ay, anong mga pangalan nila? Batiin natin. Hello po, mama, papa, mga kapatid ko po. And shoutout po sa mga sa asawa ko at saka sa anak ko po. Ay, cute naman. Ilang anak na ba ang meron ka? Isa lang po. Isa lang? Apo. Ilang taon na siya? 5 years old po. 5? Wow! Naku, yan ang pinakamasarap na panahon. Yan yung medyo nagsasali-salita na ng konti. Apo. No? Kaya Joseph, eto na. Ilang taon ka ng delivery rider or food delivery rider at paano ka napasok sa ganung trabaho? Bali, magpo 4 years na po ako sa delivery rider. And sa pag nag-apply po ako sa GrabFood po, bali may nagsabi lang po sa akin na try ko po mag-food delivery kasi sabi po nila, subukan mo kung kaya mo naman. Eh, nagbabike naman po ako. Bali, sinubukan ko po siya and then na-approvean po ko and then doon po, nagsimula na po maging food delivery rider. Okay, ganito Kuya Joseph, para sa kaalaman ng ating mga kapatid, etong sa paa mo, no? Ito ba ay inborn? Ito ba ay na-aksidente ka? Ano bang nangyari? Inborn po. Inborn siya. So mula nung pagkabata mo hanggang pinanganak ka, talagang, kumbaga parang natutunan mo na kasi hindi ka nagsasaklay, Kuya. Opo. Bakit? Bali, sa pagsasaklay po kasi hindi ko po siya nasubukan and sa pag ganito po kasi, bali, mabilis po kong gumalaw. Kaya pag nagsaklay po kasi ako, hindi ko po Kailangan itatabi mo pa, po, kailangan itatabi ano ko. mo pa. Ang dami pa pong kung ilalagisan ko po ilalagay. Tama, oo. So sa trabaho mo ngayon at sa iyong kondisyon, ano yung mga kumbaga, pagsubok, mga struggles, na mga challenge na hinaharap mo sa araw-araw? Struggle po pag sa vendor po kapag malayo po yung pipikapin ko po. Oo. Medyo struggle po yun. Tapos yung challenge po kapag aakyat po ako sa mga hagdan, yun po, na-challenge po kasi minsan po pinapakit po ng customer sa akin. Oo, yun lang ang mahirap. No? Kapag may hagdan kasi, kailangan pupunta ka. Minsan kasi, di ba, pag food delivery rider, akala nila parang lalabas lang yung vendor, tapos iaabot lang. Ito hindi, talagang pipick upin mo. Pupunta po talaga. Oo. Sa mga ganitong pagkakataon, sino yung mga naiisip mo palagi or ano yung mga nagiging motivasyon mo para wag sumuko sa buhay? Iniisip ko po yung anak ko po at saka yung asawa ko po. Ano mga pangalan nila? Angelic po at saka po David Lucas. Oh, okay. So, when you think about them, ano yung parang unang pumapasok sa isip mo na, hindi ako pwedeng sumuko, ganun ba? Opo. Di po ako pwedeng sumuko kasi meron po akong binubuhay. Alam mo, tumatak sa akin yung sa sulat mo na ang sabi mo, yung kumikita ka ng marangal. No? Ito yung mga bagay na hindi nananakaw sa atin. Maaring mapagnakawan tayo ng ibang bagay. Pero kapag ang iyong trabaho, you take pride and say, marangal ang aking ginagawa. Masarap sa pakiramdam, masarap matulog sa gabi, ano, Kuya? Wala ka pong iniisip na... Oo, na tinatapakang tao. Ano yung pangarap mo para sa iyong pamilya? Kasi ngayon, syempre, 4 years ka na, di ba, na food delivery rider. Meron ka pa bang mga malalaking ibang pangarap pa para sa pamilya mo? Pangarap ko po talaga magkabahay po kami kasi mahirap po yung palipat-lipat lang po kami. Bali, kaya po ako nagpapursige dahil gusto ko pong matupad yung pangarap ko po na yun. Oo. At
alam mo, ipagdadasal natin yan. Alam mo, naniniwala ako, Kuya Joseph, na talagang ang tao kapag nagpursige ka sa buhay, sige ka lang ng sige. Sa araw-araw, minsan ang hirap talagang tumayo no? Yung parang, isipin mo, parang wala namang nangyayari ata sa ginagawa ko. Pero ang Diyos kasi hindi natutulog no? Kaya yung bahay na yun, ipagdadasal natin yan, ano, Kuya? Meron ka bang mensahe o panawagan sa ating gobyerno para sa mga tulad mong PWD? Ang mensahe ko lang po sa government, sana po ano po nila yung PWD para po kahit papano matustusan po nila yung pangangailangan ng mga PWD. Di naman po kasi lahat ng PWD may kakayanang magtrabaho. Kaya po, yun po yung panawagan ko sa government po. Oo. Na sana mas palawigin pa yung kanilang mga proyekto, ano? For PWD po. Oo, for PWD. Pero sa ngayon ba, kahit papano, ay may mga benepisyo ba for PWDs na nagagamit mo or na... PWD ID po. Pero yun pa lang. Apo, so mga discount pa lang po. Kaya ipagdadasal natin na ating gobyerno nakikinig ngayon at makita nila ito. At kasi coming from you, no, na sa araw-araw may pinagdadaan ng ganon. Pero continuous na lumalaban sa buhay, nakakabilib talaga, Kuya. Okay, Kuya Joseph, any social media accounts na pwede ka naming sundan? Dahil I'm sure marami sa mga kapatid natin ngayon ang talagang na-inspire sa iyong kwento. Kung gusto nyo po, sa Facebook ko po is Joseph David Daitol po. Yan po yung Facebook ko po. Kuya Joseph, maraming salamat sa pagpunta dito, sa iyong sulat, sa dala mong inspirasyon at motibasyon sa lahat ng mga kapatid nating nanonood ngayon. At isa kang halimbawa, no? At na ang ating mga kapatid na PWD ay maaaring makapagtrabaho kagaya ng marami sa atin, di ba? Kasi minsan pag inisip mo, baka kulang tayo ng mga proyektong ginagawa, pero ikaw ang halimbawa na pwedeng pumasok sa ganitong mga trabaho. Maraming salamat, Kuya Joseph. Nag-enjoy ka ba, Kuya Joseph? Sobra po. Ay, I'm so happy. Salamat sa pagising sa umaga. Saan ang tuloy mo niyan mamaya? Babiyahe na po. Babiyahe na. Agad-agad. Padayon, Kuya Joseph. At sa mga kapatid po natin, kung gusto nyong i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, pwede po yan, mga kapatid. Mag-private message lamang po sa aming Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.